para sa mga illegal OLA na nangaharas at nananakot. First thing first, ang lahat ng pagbabanta sa inyo ng agents ay walang katotohanan, meaning tinatakot lang kayo. Mga small claim case, estafa, naiakyat na sa higher department ang utang mo at kung ano-ano pang katsurbahan, yan po ay hindi totoo. So, what will you do para di ka ma-stress, para di ka ma-depress? Simple, turn off your SIM. Ipunin mo lahat ng ebidensya mo at mag-file tayo ng complaint. But for the meantime, i-turn off mo ang SIM mo. Turning off your SIM doesn't mean na tinatakbuhan mo ito. It's just that you have to focus first. Ang ginagawa kasi ng OLA at ng agents sa inyo is attack your mental health. Kapag mental health ang apektado, everything will follow. Apektado ang trabaho, apektado ang buhay sa pamilya, apektado ang pagdedesisyon. At kapag apektado ang pagdedesisyon mo, wala na, dyan ka talo. Dahil sa takot mo sa OLA, mapipilitan ka magbayad kasi nga takot ka. Please take note na kahit ano pang gawin nila, wala sila kahit na anong legal na hakbang na pwede gawin para mapagbayad ka. OLA, kaalaman. Tanong, pwede ko ba ibalik yung pera na na-receive ko? Ang taas na kasi ng interest, titigilan na ba nila ako? Sagot, pwede mo ibalik yung nakuha mong pera without interest, pero wag umasa na titigilan ka. Bakit? Ang balance mo ay tutubo pa din. Ending, haharasin ka pa rin. Payo ko sa'yo, ipunin mo na lang hanggang sa mabayaran mo in full amount ang utang mo. Hindi sila napapakiusapan, kaya nga tinawag silang loan shark. Pero despite sa pakiusap mo sa kanila, ay mura at harassment pa din inabot mo. Magbayad ka na lang if legal settlement. If ayaw nila, edi wag. Practice dermatology. Tanong, legit ba ang mga customer service ng OLA via Facebook and email? Sagot, mostly ng customer service sa FB ay scam. Kaya if magbabayad ka sa app mismo, uulitin ko, if magbabayad ka sa app, wag kung saan-saan. Tagalog na yan ha. Gumamit ng sentido komon. Tanong, may nag-PM sa akin, hacker daw siya. Buburahin mga contacts ko, selfie at information ko sa OLA. Override at modify niya daw po. Legit ba yon? Sagot, legit na mabubura ang pera mo. If legit, yung mga buraburagang na yan, edi sana mayaman na sila. Kasi delete lang nila record mo eh. Wag po uto-uto. Magpa-legit check ka muna. Bawasan pagiging syungabels. Ang tanong, naka-private na FB ko at deactivate na. Hindi na po ba ako mapopost? Ang sagot, madaming benefits ang pag-private ng FB, gaya ng iwas harassment sa FB friends at gawan ng GC. Pero di pa din natin mapipigilan ang i-post kayo sa buy and sell at ikalat selfie at ID nyo sa Facebook. Hawak kasi nila yon. Anytime pwede nila i-post kahit saan. Kaya bumuo kami ng mass report team sa mga OLA victims community group, pati na din buy and sell watchers, kasi di talaga natin sila mapipigilan, pero pwedeng pagkaisahan. If may old account ka naman, posible kagawan ng GC at i-add FB friends mo, kaya meron din kaming GC cleaning for verified members. Tanong, totoo ba ang estafa
at usaping ola? Sagot: magiging totoo lang kung may panlolokong mangyayari, like fake contacts, fake information, at kung ano-ano pang kasinungalingan na nilagay while applying for loan sa ola. Diyan kayo makakasuhan. So if di naman kayo nanloko, no worries. Pwera na lang kung ikaw ay ola farmer. Ang tanong: totoo ba ang house visit? Ang sagot: yes, within or nearby NCR at depende sa ola. Hanapin mo na lang other post ko about sa kung ano-anong ola ang may house visit. Basa-basa din pag may time. Ang tanong: totoo ba na ipopost ako sa FB, gawan ako ng GC, guluhin contacts ko, pati ang work? Ang sagot: yes sa lahat. Yan ang consequences ng di natin pagbabayad. May mga harassment ang ola na di mo kaya mag-isa, like panggugulo ng ola sa work. Kaya may notice letter for work and contacts kami na binibigay sa verified members. Like I said, may mga harassment na di natin kaya pigilan pero pwede natin ma-counter. Ang tanong: gaano katagal manggugulo ang ola? Ang sagot: 1 to 3 months or depende sa ola. May ibang ola na kahit matagal ka na overdue, posible ka pa din ma-post at gawan ng GC. Babalik-balikan kasi nila ang account mo from time to time. Ang tanong: saan ba ako pwede magreklamo? Pumunta sa pinakamalapit na ACG sa inyong lugar, i-print ang text harassment at maghain ng formal na reklamo. Mas maganda kung mag-i-email kayo ng inyong complaint sa page@op.gov.ph upang ang Malacanang ang mag-forward ng reklamo nyo sa SEC at NPC. Sundan ito ng pagrereklamo ng formal complaint. Magpunta sa pinakamalapit na regional office ng NBI Cybercrime or PNP Cybercrime na malapit sa inyo para maghain ng formal na reklamo. Padami ng padami na bibiktima ng freeze account, bypass, modify, override, bura-bura, info, or record sa ola. Hindi ko alam anong awareness pa ang gagawin namin para maligtas lang kayo. Huwag maloko. Samantalang kami nagpapakapagod para sa inyo. Mga post namin na libre at payo, taken for granted nyo lang. Mas gusto nyo magpaloko sa mga buraburagang, pera nyo naman po yan. Pero wag sana kayo lalapit sa amin. If na-scam na kayo, hanap kayo ibang group. Malapit na kami mapagod sa inyo. Estafa case, RA 315 and other forms of estafa 1, 2, and 3 are the same case, swindling, also known as estafa. It just differ in the ways they are performed, but iisa ang motive: to defraud, to get something such as money or property or cause damage to it. Number 1, estafa by deceit and false pretenses ay yung magbibigay ka ng fake na information para makapanloko at makuha yung binabalak mo sa biktima. Number 2, estafa by fraudulent acts. Ibig sabihin, yung pangloloko mo ay kadalasan by abuse of confidence. Yung acts na kung saan magpapanggap kang kaibigan at gagawa ka ng fake news, fake signatures, fake documents. Yung mga gawain ang sentro ng panloloko, the acts. Ayon po sa Article 316 Revised Penal Code, di nagpaparusa ang batas ng estafa sa mga taong di nakapagbayad ng utang. Nararapat lamang ang parusa na ito
kung ikaw ay nanloko, nanggancho at nanlinglang ng pagkakautangan, walang makakasuhan ng estapa dahil lang nagkaroon ka ng financial difficulties o na-delayed sa pagbayad ng utang. Article 318, Other Deceits. Article 318 covers other forms of deceit that are not explicitly mentioned in the previous articles. It includes acts such as pretending to be an heir, pretending to have power, influence, or qualifications, and impersonating a person of authority or someone else. 318 yung ginagawa ng mga agents na nagpapanggap na police or lawyer. Ano ang breach of contract? Civil case. Ay hindi krimen. Yun ay civil case lang unless nga may panlolokong involved. Pag di mo natupad ang agreement o contract, it doesn't mean niloko mo sila. Hindi mo lang nagampanan yung terms o napag-usapan na naka-stipulate sa contract, kaya breach. Small claims. Actually, walang prescribed starting amount ang small claims. So in essence, kahit piso pagkakautang sa'yo, pwede ipasok sa small claims court. Ang meron lamang ay limit. Before, hanggang 400k lang, pero tinaas na ito simula April 11, 2022 to 1 million. Higher than 1 million is already considered a criminal case, either as a form of qualified theft or swindling. Well, it is possible na habulin kayo ng OLA, but highly unlikely. Unang-una, kung ipapasok nila sa small claims, takot mga yan kasi karamihan ng OLA operating illegally, as in hindi SEC registered. Pangalawa, if SEC registered sila, ang ipopost nila ang small claims, masisilip ang kumpanya kung sino may-ari, saan ang location, nagbabayad ba ng tamang taxes, etc. Kaya sa part na ito, takot ang mga yan ang maimbestigahan sila under oath, lalo na kung may accusation ng harassment at interest cap ceiling, fraud at iba pa. Ang OLA kasi papasok na ang criminal law at baka makasuhan pa sila ng grave threat, which is punishable by a huge fine and imprisonment of up to 20 years dahil sa mga messages na sinesend nila sa iyo o sa mga contacts mo. Kaya walang napapatawan ng small claims dahil madaming nilabag sa batas ang online lending app or ang OLA. Barangay settlement. Ang barangay settlement ay isang hearing na both parties need magtalaga ng agreement o kasunduan ukol sa legal na pagbabayad ng utang alinman sa napagkasunduang halaga. Yung agent ay hindi ang korporasyon. Walang utang sa agent yung OLA victim. Ang utang niya sa OLA, hindi sa agent. Ngayon, kung magpunta ang agent sa barangay, kailangan niya hindi lang basta credentials, kundi SPA or authorization to represent the OLA, the legitimacy ng OLA at authority to collect sum of money. Isa pa dyan ay hindi maaaring idulog sa barangay kung ang idinudulog ay isang korporasyon. Ang maaari lamang idulog sa barangay ay ang usapin kung ang magkabilang panig ay naninirahan sa iisang munisipalidad.